the challenges na kung paano tayo nag-umpisa ng mechanized, marami tayong naging experiences. Prior to the final conceptualization, not naman conceptualization, kundi kung paano tayo naging come up yung mechanized na para sa Pilipino. Marami tayong experiences na nangyari sa Malmar, kung saan, yun naman, ang mga kasama ko, yung mga Scout Rangers. Sila naman yung aking dismount team. Sila yung nakasakay habang pinuntahan namin yung engagement area at doon namin mabilis kaming nakarating dahil nakasakay nga kami sa mga tangke. Kung yan nilakad namin, it will take us hours. Dahil but because of speed and armor protection, mabilis kami nakarating, mabilis namin na-engage yung armadong secessionist movement. Mabilis din kaming nakalapit. And because experiencado rin yung ating dismount troops, mabilis din silang naka-dismount. Nung clear na, pagsigaw ko ng dismount na, mabilis ang ikot, maneuver, kuha ng magandang position. Ang armor nag-provide ng base of fire. Nakagalaw itong mga tropa natin, dismount tropa natin. Yung supposedly na makukuha natin ng isang araw, nakuha natin ng 1 hour, 2 hours. Anong effect nun sa, kasi noon, di ba, may feeling of invincibility itong mga MI noon, nung panahon na yon, di ba? Pero anong, after that Malmar battle, kasi na-interview ko si General Torrelavega, sabi niya, after that Malmar battle, yung mga MI nalaman na nila, hindi nila kaya yung armed forces. What can you say about that statement ni ano? Tama po yan, sir. Kasi I can add, because si General Torrelavega was then the brigade commander. Doon ako na-attach sa kanya. Together with the different army units. Marami kasi silang armas, marami silang anti-tank weapon, pero dahil sa skills natin na nagsama-sama, nakita nila na hindi pala talaga kaya. Meaning, doon ko ginamit ang Simba fighting vehicle, Scorpion tank, armored infantry fighting vehicle, armored personnel carrier, lahat ng assets ng available assets noon ng armor. At nakita nila yung lakas ng firepower. Ang Scorpion tank is using a 76mm gun. Ganito nakalaki yun. Yun ang ginamit natin. Nakita nila yung lakas. So despite the firepower they also have, the skills of our troops, nakita nila, hindi pala kaya. Hindi kaya. The same statement kasi ni General Torrelavega. Iko-concur ko po yan bilang sa ang aking brigade commander nung panahon na yun. Ano ka na nun? Company commander ka na? Hindi pa po, sir. Ako'y platoon leader. Platoon leader. Pero ang dala-dala mo nun, yung mga brand new Simba? Ang brand new Simba was distributed all over the Philippines in 1996. Natapos po yung... Ito po kasi yung unang armored vehicle na ginawa sa Pilipinas. Made in the Philippines. The Simba fighting vehicle was made in the Philippines. Sa Subic po yan. Ito po, Simba fighting vehicle. So anong feeling mo no na you were at the forefront of these things? Na, kasi without, of course, we credit everybody, pero without mechanized infantry capabilities and of course, 105 artillery, etc. I don't think we could have really parang showed them the big message na hindi kayo Yeah. I think those times, the opportunity na naibigay sa atin para mapatunayan na itong ating mga equipment, itong ating armor ay merong malaking maiaambag sa pag-attain o pag-accomplish ng ating mission, lalo na sa combat. Sige nga, kasi after that kasi, you gain the confidence. Of course, mayabang pa rin.
simulan na nga natin i-detalye kung paano nyo in-employ na yung armor Narciso Ramos Highway, Abubakar Days. Kasi yun na yung masabi natin na, wow, the armor capability has really, ano man tawag sa English niyan? Effective, sir. Epektibo. Naging sobrang efektibo na siya na kami na mga infantry noon parang, wow, buti may armor. Sige nga, i-detalye natin kung paano mo na ginamit yung armor 99 to 2000. Sige. 99 to 2000, yan na po yung all-out war. Yan na yung all-out war. All-out war. So, isa-isahin natin si all-out war. Prior, bago na punta tayo sa Abubakar, marami pa pong satellite cams ang MILF noon na kinuha natin. Maraming satellite cams yan all over Central Mindanao. Pati sa Northern Mindanao, from 4th Infantry Division pababa. At during those times, doon na din natin na-test din talaga na maganda talaga ang mechanized, this combination of infantry and armor. Of course, with our combat supports, na kagaya nga po nung sinabi na siya. Doon natin nakita yung parang culmination niya, kung saan nakita yung effectivity talaga ng speed, maneuver, firepower, and the armor cover. Nakita natin na mas mabilis nga talaga natin magagawa ang kaysa dun sa lumang doktrina natin na lalakarin natin na matagal isa-isa. But with the modern technology and we as Army adaptive soldiers, nag-a-adapt din tayo sa modern technology, makikita natin na very effective talaga yung mechanized infantry natin. More so in rolling and flat terrain. Of course, medyo mahirapan tayo sa matitirik na hindi sa buong Pilipinas applicable ang mechanized. Pero may mga lugar, karamihan sa mga lugar sa Pilipinas, epektibo ang mechanized. Hanggang umabot na po tayo sa Camp Abubakar, na nag-umpisa tayo dito sa Narciso Ramos Highway. Kung iisipin po natin, sir, highway po yan. Kung lalakarin ng tropa yan, baka dyan pa lang sa daan, ang dami ng ambush, which na-experience natin. Kaya dahan-dahan hanggang nakarating, naubos natin yung Narciso Ramos Highway bago tayo nakarating sa crossing Langkong, gateway to Abubakar. In essence tayo 'yon, eh, di ba? Tayo yun. Kami from the Lanao side, kayo from ano? From Maguindanao side. Hanggang nagkita-kita na tayo doon. I remember that day. I remember that day na nagsabitan ng DCS, kami ni Milo tulog sa simba mo. Nakasandal ako sa tabing Sierra Charis. O sige, kwento. Kasi grabe yun. May DCS na ako. Yun yung namasaya dun, sir. Kasi nakikita-kita tayo, wala tayong ligo, pero kwentuhan tayo. Payabangan ng ulam, sa iyo sardinas, sa aking corned beef, parang gano'n. May manok ako na sa kung saan-saan. Kaya doon ang naging masaya. Baka ikaw nga nirequestan namin ni Milo kasi sabi ko, Milo, aircon yung simba, doon tayo. Di ba, lahat ng company commanders, align, DCS. Yun lang, wala tuloy kami DCS. so, ibang segment. Ibang segment yun. Sige, kasi, because now we can look back, kasi ikaw, that was also the culmination of at least 5 years mo of intense, hindi lang intense, and sustained exposure to combat as an armor officer. Ikaw. Diba? Bilang lang naman kayo niyan . Ikaw, si Warren Limet, yan, di ba? So, Banat, yung tipong kita-kita sa langko. Balik tayo sa vegan. Makikita natin, kasi hindi lang puro army yung nandun, may marines pa tayo. Sa amin, ang gitna, magsishift-shift lang kami sa kaliwat kanan kung kinakailangan na. Dahil kailangan natin ng mabilisan. Kung maaalala at alam ng karamihan na nanggaling doon na yung maisan ay may mga
taguan na tinatawag nating running trenches, yung mga kalaban na simentado. So, hindi talaga pwedeng basta-basta ka lang papasok na walang malakas na firepower at cover na. Doon natin na-prove talaga. Hanggang yun na nga, umabot na tayo sa crossing lang kung saan doon na tayo nagkita, sir. Kayo galing sa taas, kami galing sa ilalim. Correct. Hanggang pumasok tayo doon. Camp Abubakar is an almost flat terrain. Almost. Hindi naman sa flat talaga. Kung saan mabilis mag-maneuver ang ating mga sasakyan. So instead of risking the lives nung i-risk natin yung foot troops natin, pasok natin lahat, may cover fire, assault tayo, baba. Andun na tayo, kaagad. 100 meters of open terrain is dangerous. Pero kung may naka-mechanize tayo, kahit 500 meters, kaya natin ituloy-tuloy yan because of firepower and armor protection. How happy were you noon na parang, di ba, happy and haggard tayo kasi patapos na di ba? Pero parang how happy were you noon na, wow, this whole idea about mechanized infantry na sinimulan namin nyo, finally sa Abubakar, parang, reality na. Very happy ako, sir. Happy. Kasi maraming happiness akong nakita dun. Happy ako na yung mga matagal nating mga kaibigan, nagkita-kita tayo dun pa. Happy ako na nagkita-kita tayo, dudungis natin. Oo naman. Happy ako na nagbubudal fight tayo, na kahit kakarampot lang yung ulam, napakasaya natin. Pero kung dito naman, sa segment ng pakikipag-away, masayang-masaya ako. Dahil napatunayan natin na meron dapat tayong kanya-kanyang skill, pero pag pinagsama-sama, nagiging effective. I will dwell dito lang sa mechanizer. Kasi hindi ko naman alam lahat yan. Pero ang nakita kong samahan ng foot troops at saka ng armor pag pinagsama mo, which is already the mechanized infantry. Nung panahon na yon, ako yung unang company commander ng mechanized. Natotoo kasi yung may ibang mechanized company rin na pangalan lang. Pero wala siyang maneuver element. Wala siyang dismount troops. Yun yung bumababa na foot troops. So, kitang-kita natin, ito na ang magpapatunay na epektibo ang mechanized infantry operation para sa pagdepensa dito sa Pilipinas na magagawa ng Philippine Army. Yun din naman yung isang kasiyahan. Yung Abubakar talaga. Yun kasi yung parang culmination ng lahat ng... Paano mo masabi noon na ito na parang nabuo na yung... Kasi first time din natin na mag-combine arms talaga na malakihan, di ba? Opo, sir. Actually, joint nga kasi may Marines Naka B300 yung Marines kami. Left side sila, right side kami. Ganun lang ng galing Lanao Pero ano naman na na-realize mo na, of course sa Central Mindanao marami na kayong combined arms Opo. Pero itong Abubakar kasi malakihan na combined arms na hindi lang isang buwan, di ba? Kasi those concepts, those tenets were refined na kung hindi tayo dumaan doon, si Zamboanga Sid, si Marawi, parang hindi sana ganun kadali at kabilis di ba? Di ba, paano yung mga learnings mo bilang, of course, ano ka na nun nagpo-propose ka ng policies, commander ka pa. And you're known as one of the strategists ng, i-burnout na kita, one of the strategists ng armor community ng Pilipinas, di ba? Sir. So ano yung ano mo nun? Bukod sa masaya, ang nagkataon kasi na ako po na-expose sa terrain na kakaiba naman sa Zamboanga Sea. Kakaiba rin sa Marawi Sea. So, ang akin may kukwento lang is kung paano lumaban sa isang terrain na hindi po urban, non-urban. So, kaya ko pong i-explain yan, pero hindi ko na po kakayanin yung
pakikipaglaban sa may mga building na. Although, meron tayong minimal na pagkakataon na may experience nun, pero hindi po kagaya ng mga naka-experience ng Zamboanga Sea, Marawi Sea. Pero kayo ang father kasi nitong mechanized infantry. Ano ba yan? May Movement or whatever, di ba? Yun yung inaano kong tinutumbok ko sa'yo na, sir. di ba? Yung prinsipyo niya kasi, sir, ganun din po yun. Doon sa rolling terrain at saka sa urban. Kasi kapag naglakad pa rin ang tropa, napatakbo-takbo dyan, mahihirapan pa rin. Pero kung alam natin na nandyan na po, na target natin, yung lugar na yan, maraming building, kaya na po natin dikitan kaagad. Dahil pwede na, hindi pangalagaan natin. Bigyan nating halaga ang buhay din ng ating mga tropa. Kaya nandyan po, mailalapit natin sila nang hindi sila nasusugatan. And through that way, magkakaroon din sila ng lakas ng loob na meron kaming kasama na magdadala sa amin doon at lalong hindi sila pagod. Which just shows that we were able to maximize yung mga resources natin. Hindi lang, pag sinabi kasi natin minsan na resources, yung ating bala, yung ating sasakyan, pero ang buhay, ang tao natin ay resources din. So, napakahalaga din na bigyan din natin sila ng protection. Na mapoproteksyonan din yan ng ating mechanized operations concept. Na kung saan, ilalapit natin sila sa war zone nang hindi pa sila napapagod at nasasaktan. Kung kaya't, pagbaba nila, malakas na malakas pa sila. Bukod doon, mabilis. Speed, firepower, maneuver, and armor protection. Yun po yung nai-offer ng Armored Division. Mechanized and armor operation. Kasi, you guys started itong operationalizing this concept Opo, na na-test through Abu Bakar and lately Marawi. And now, focus na tayo sa territorial defense. Sige nga, without divulging what yung mga operational details, pero what can the armor, yung, di ba, may mga newly acquired tayo ngayon. And of course, ikaw, father ka ng mechanized infantry. Di ba? Na nag-evolve na. So, may light tanks na tayo. So, given yung experience mo na I've been there since it started, and now we're looking at the future na hindi natin alam kung kailan puputok. Ano yung ngayon? Ano yung mga bilang a senior and very experienced armor officer? Ano natin? Ano ang pang-assure natin sa sambayanan na fights, manalo nga tayo sa Abu Bakar di ba? Nanalo nga tayo ng Marawi di ba? Di ba, tayo noon parang nagbubulahan lang naman tayo doon na kumakain ng sardinas di ba? Kasi kung minsan, meron kasi yung feeling na, lalo na yung mga hindi dumaan sa gera na parang, uy, napakaano naman ito. Pero tayo noon parang, hinarap din natin itong mga kalaban di ba? Totoo po yan, sir. Ayun, explain mo nga, na as we look forward. Looking back and looking forward, noon, kakarampot pa lang ang ating equipment. Hindi na makakarampot, pero hindi pa na ganun ka-modernized. Pero nakaya natin na talunin ang kalaban. How much more ngayon na mas marami na tayong modern equipment. So, ang masasabi ko po, kung nakaya natin noon, na yan lang ang equipment na, mas kaya po natin ngayon. Pagdating naman po sa territorial defense, naghahanda na po tayo sa maraming paraan kung paano natin madepensahan ang ating bayan pagdating sa mga panahon na may manakop na banyaga. At merong mga katulad nyo natin na handang magsilbi. So ito final. Paano natin i-inspire yung mga kabataan at mga kababayan natin na magsilbi katulad natin na, di ba, I have done my part.
ikaw ngayon, you're still doing your part. Active duty ka pa eh. Pero, paano natin, huwag kayo matakot dahil mag-serve lang kayo, just like we did. Pwede po bang magsalita ako in my own personal? Yes, please. This is mine alone. This is not the Philippine Army. This Of is course. the Armor. Akin na lang po ito. Marami po kasi tayong dapat ayusin gaya ng nasyonalismo. Nawawala na yung kultura natin ng pagiging nationalistic. Kailangan natin ipakita na tayo Pilipino, iisa tayong Pilipino at paglalaban natin ang Pilipina. Kung maalala niyo po, kanina nung nag-umpisa tayo, ang pilit kong pinapakita ang diba't ibang sangay ng Philippine Army. Pag nagsama-sama, mas mabilis at mas makakaya nating talunin ang kalaban. Expand naman po natin. Kung tayo po lahat, bawat Pilipino, kabataan, matanda, ay magsama-sama, magtutulungan. Hindi na po natin siguro kailangan sabihin na, ikaw bata, magserbisyo ka. Kasi ikaw na mismo na nakikiisa at may sariling malasakit sa bayan, gagawa ka ng paraan para matulungan ang ating bayan.